Sa araw na iyon, muli akong inangkin ni Jeffrey at muli ay nagpaubaya din naman ako sa kanya. Nang pareho na kaming nakarating sa sukdulan ng kaligayahan ay naramdaman ko na lang ang pagbuga ng mainit na likido na mula sa kanya sa loob ko. Pareho kami naghahabol ng hininga nang matapos kaming mag-lovemaking. Humiga siya sa tabi ko. Pareho kaming walang saplot sa katawan at pawisan. Kahit na malakas ang aircon ay tagaktak ang pawis naming pareho. Kinuha ko ang kumot at itinakip sa katawan ko. Inangat naman itong ulo ko saka pinaibaba ang kamay nito. Kaya nakaunan ako sa braso niya. Saka siya yumakap sa akin at pumikit. Hayaan mo muna ako matulog, hon. I'm so tired. May hinahon nitong sabi sa akin, kaya hinayaan ko na lang siyang matulog at nakaramdam na rin ako ng antok hanggang sa pareho kaming nakatulog na dalawa sa kama. Nagising na lang ako nang may kumikiliti sa ilong ko. Pagdilat ko'y nakita ko ang mukha ng gwapo kong asawa. Nakatunghay ito sa akin at nakatukod ang siko nito sa kama habang ang mga palad nito ay nasa ulo niya at ang isa nitong kamay ay siyang naglalaro sa aking ilong. Pagtingin ko sa bintana ay madilim na. Ilang oras din ako nakatulog ng mahimbing. Jeffrey, ano bang ginagawa mo? Tanong ko ng pisilin nitong ilong ko. Wala, ginigising lang kita. Nagugutom na ako kaya pagsilbihan mo ako. Utos pa nito sa akin at agad na bumangon. Di kumain ka. Siguro na may katulong ka para maghain ng pagkain para sa iyo sa mesa. Iniskunturan sa kanya at bumangon na rin ito at tumayo. Pinagdadampot ko ang aking mga damit na inihagis niya kanina at isa-isa ko itong isinuot. Nagsuot na rin ito ng pantalon pero hindi ito nagsuot ng pang-itaas na damit. Timplahan mo ako ng coffee. Utos nito sa akin. Ano ka, hello? Walang coffee dito at alam mo naman hindi ako nagkakape. I forgot. Anong meron sa fridge? Seryoso nitong tanong. Tingnan mo kung ano nalagay ng taong inuutosan mo para maghatid ng pagkain ko rito. Pasuplado ko namang sabi. Ay, ang sakit sa tenga ng bunganga mo, honey. I'm just asking. Nito at lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Sumunod naman ako. Nakaramdam na rin ako ng gutom ng mga oras na iyon. Nagbukas ito sa ref at kumuha ito ng itlog at saka gatas. Lutuin mo ito. Utos dito sa akin at inilagay sa mesa ang 4 na itlog. Ayoko nga. Ikaw ang magluto kung gusto mo. Iniskunturan sa kanya. Lutuin mo yan kung ayaw mo ikaw lulutuin ko. Banta pa nito sa akin. Umupo ito sa mesa at nagsali ng fresh milk sa baso. Kaya wala ako nagawa kundi ang padabog na sinunod ang gusto niya. Anong klaseng luto bang gusto mo? Nilaga, prito o inihaw? Inis kong tanong. Meron bang inihaw na itlog? Sarkastiko nitong tanong sa akin. Meron. Pagmamaldit akong sagot at kumuha ko ng mangkok at tinidor. Wala akong time na makapagbiroan sa'yo. Kaya batihin mo yan at prituhin. Anya at uminom ng gatas. Bakit? Sa palagay mo may panahon din ako makapagbiroan sa'yo? Matapos mo ako ikulong ng 5 buwan dito? May bala ka pala magpakita sa akin? O baka pumunta ka dito para gawin akong parausan? Bakit? Nanganak na ba ang babae mo at hindi ka makatabi sa kanya? Inis kong panunumbat sa kanya habang binabasag ko ang mga itlog sa mangkok at binate. Sa sobrang inis ko'y dinamihan ko ito ng asin at ipapakain ko lahat sa kanya. Pwede bang manahimik ka? Naririnig ako dyan sa boses mo. Napakabungangera mo. Nagsasayang ka lang ng laway. Kunot noon itong saway sa akin. Kaya sa halip na magsalita ako'y pinukol ko siya ng masakit na tingin. At padabog na kinuha ang kawali na nakasabit at inilagay sa kalan. Binuksan ko ang kalan at nilutong itlog na pinaluluto niya. Ilang minutong katahimikan sa kusina. Habang naghihintay siya'y nakatingin ito sa cellphone niya. At ngumingiti-ngiti na para bang may magandang tanawin siyang nakikita. They are so beautiful. Ani Jeffrey sa mahinang boses na parang ang saya niya na makita ang kung ano man na tinitingnan niya sa cellphone. Nang maluto na ang itlog ay inilagay ko ito sa malinis na plato. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtungo sa kanya. Gusto ko makita kung sino ang tinitingnan niya sa cellphone. Nakita ko ang larawan ni Sheena at ang 2 sanggol na nasa magkabilang tagiliran nito. At tama nga ang hinala ko na nanganak na ito at 2 sanggol pa. May kung anong kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Pakiramdam ko ito nitusok ito ng karayom ng ilang libo. Hindi ko alam kung bakit nagsiselos ako. Kung bakit ang sama ng loob ko nang malaman na may anak siya sa babaeng iyon. Sana'y nakunan na lang ang babaeng iyon noong panahon na sinabunutan ko siya at sinampal. Sana'y inunudkod ko na lang siya o sinipa ang tiyan niya.
Ewan, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit ganoon na lang kasama ang iniisip ko? O baka hindi ko lang matanggap na ang babae pa niya ay ang babaeng minahal ng pinsan kong si Liam. At alam kaya ito ng pinsan ko? Mula nang saktan ko si Sheena sa mansyon ng pinsan kong si Liam ay hindi na kami nagkita ulit ng pinsan ko. Noong una, wala akong pakialam kay Jeffrey. Pero mula nang inangkin niya ako ay lagi ko siyang hinahanap. Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Dahil kahit nainis ako sa kanya, hindi ko pa rin magawang tanggihan ang pagnanasa niyang angkinin ako. Kanina. Sa inis ko na makita ang dahilan ng pagiti niya ay ibinagsak ko ng malakas ang plato sa harapan niya. Anong klaseng pag-uugali yan, Chris? Mahinang tanong nito na sa lubong ang kilay. Ayan ang itlog mo. Ubusin mo yan. Singhal ko at dali-daling pumasok sa kwarto at ibinalibag ng malakas ang pinto para magsara. At ipinadlock ko ito para hindi siya makapasok. Binagsak ko ang aking katawan sa kama at doon umiyak. Hindi ko alam bakit nangyayari sa akin ito. Hindi ito ang pangarap kong buhay. Hindi ito ang gusto ko. Bakit nasa ganitong sitwasyon ako? Ang gusto ko noon kapag may asawa na ako ay masaya ako at gusto ko 3 magiging anak ko. Pero si Darwin pa ang pinapangarap ko noong makasama. Pero lahat ng pangarap ko ay nawalang bigla nang umeksa na si Jeffrey sa buhay ko. At ngayon iniisip ko pa lang na may anak siya sa iba'y nasasaktan ako. Ang pangarap ko na para kay Darwin ay naging kabaliktaran kay Jeffrey. Hindi ako dapat nagkakaganito. Hindi ako dapat magkakagusto sa halimaw na lalaking iyon. Kay Jeffrey, the monster of my life. Isa siyang malaking halimaw sa buhay ko. Dahil mula nang ililigtas niya ako sa isang resort na muntik na akong malunod ay naging kalbaryo na ang buhay ko. Dahil hindi nga ako nalunod sa tubig pero nalunod naman ako sa piling niya. Paano niya nagawang pakasalan ako? Gayong alam naman niya, siguro nakasintahan ako ng kaibigan niya. Bakit pumayag siya sa gusto ng mga magulang ko na pakasalan ako? Gayong alam niya naman, nahabol lang ng daddy ay mapalakas ang impluensya nito. May pagdududa sa isipan ko na hindi ko alam kung ano. Basta hindi ako kumbinsido na pinakasalan niya lang ako dahil sa kagustuhan ng mga board member na kailangang mag-asawa na siya. Nakahiga ako tumiiyak nang kumatok si Jeffrey sa pintuan. Krisa, buksan mo itong pinto! Nito at galit ang boses. Krisa, isa! Kapag hindi mo to binuksan, makikita mo! Banta nito. Kumain ka na lang dyan, Jeffrey! Sagaw kong wika sa kanya. Tikman mo nga tong niluto mo kung makakain ba to? Kahit nga aso siguro hindi to kayang kainin. Galit na sabi ni Jeffrey. Saka ko naalala na sobrang alat nga pala ng itlog na niluto ko. Buti nga sa'yo. Sa isip-isip ko, hindi na ako umimik. Gusto ko mapag-isa sa sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mabuti naman at hindi ito nagpumilit na pumasok. At naramdaman ko na lang na umalis ito mula sa pinto. Ngunit isang oras pa lumipas ay hindi rin ako makatulog. Bumangon ako at nagtungo sa salamin na malapit sa aparador. Tinignan ko mukha ko at namamaga ang mata ko sa pag-iyak. Mayapay kumatok ulit si Jeffrey. Honey, lumabas ka na dyan, kumain na tayo. Tawag nito habang kinakatok pa ang pinto. Pero wala akong balak na sagutin siya, kahit ang totoo gutom na rin ako. Nang bigla na lang ulit ito nagsalita. Sige, kung ayaw mo lumabas, ikukulong na lang kita na 1 taon dyan. Banta nitong sabi sa akin. Agad naman akong kumilos at nagtungo sa pintuan. Baka totohanin nito ang banta niya sa akin. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siya nakapamulsa at pawis na pawis. Wala itong damit pang itaas. Tumingin ito sa akin at tinagod ng tingin ng buong katawan. Buti namat naisipan mong buksan ang pinto. Akala ko pa naman may extend ang pagkukulong mo sa bahay na ito. Panguyam nito sa akin. Ano bang ginawa mo at pinapawisan ka dyan? Pero kung tanong sa kanya, nilutuan lang naman kita ng beef steak, honey. Baka kasi nagugutom ka na. Nahiya kasi ako sa'yo eh. Pinaluto kita ng itlog, kaya lang itlog na maalat ang niluto mo. Nanginsulto nitong sabi. Pero parang natouch naman ako nang sinabi niya na pinagluto niya ako ng beef steak. Marunong ka magluto? Tanong ko. Syempre naman, kahit ikaw kaya ko lutuin. Pangiinis nitong turan sa akin. Baliw. Sabi ko, saka inirapan siya at kumuha ko ng tuwalya sa aparador. Pinunasan ko ang pawis niya. Dapat pinupunasan mo agad ang pawis mo para hindi ka matuyuan. Paano kapag nagkapulmonya ka? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Wala sa sariling ginagawa kong pagpunas ng tuwalya sa katawan niya
Nang tumingin ako sa mukha niya at nakangiti ito at parang hindi makapaniwala sa ginagawa ko. Nang maalala kong ginagawa ko, huminto ako sa pagpunas ng katawan niya at hinampas sa kanya ang tuwalya na hawak ko at tumalikod, saka naglakad ako patungong kusina. Honey? Tawag nito sa akin at niyapos ako sa aking bawang na nakatalikod. Jeffrey, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kunway inis kong pagpupumigla sa kanya. Okay, kakain na tayo. Anya at bumitaw siya sa akin. Hinila niya ang isang upuan at pinaupo ako. Lalo ko nagutom nang maamoy ko ang niluto niya. Nakain na ito sa mesa at may kanin na rin. Hindi ko akalain na marunong palang magluto ang isang Jeffrey Bright. Nakangiti ko sabi habang siya'y umupo na rin sa harapan ko. Nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato ko, saka naglagay din siya ng kanin sa plato niya. Kumain ka na, hon. Masarap yan. Anya nang makita niyang hindi ko pa ginagalaw ang pagkain. Mauna ko sumubo. Utos ko naman sa kanya at agad naman itong nabasa ang nasa isip ko. Ngumiti ito nang nakakainsulto at sumubo ng pagkain. Ang sarap. Huwag ka mag-alala, Krisa. Wala laso nitong niluto ko. Hindi katulad ng itlog na niluto mo na hindi makain ng kahit na anong hayop. Panginsulto niyang sabi. Nakonsensya tuloy ako sa ginawa ko. Pasensya ka na dahil hindi ko napansin na naparami ang nilagay kong asin. Kunway paumanhin ko sa kanya. It's okay, hon. Kumain ka na para makatulog tayo na maaga at maaga pa tayong babalik sa Holland bukas. Wika nito. Pagkatapos namin kumain ni Jeffrey ay natulog na kami, pero bago pa kami nakatulog ay 2 beses pa ako nitong inangkin. Akala mo'y sabik na sabik ito sa akin at walang kapaguran. Kinabukasan ay maaga kami bumiyahe patungong Holland. 1 oras ang biyahe namin bago kami nakarating sa mansyon. Nasaan si Manang? Tanong ko kay Jeffrey nang pumasok kami sa loob ng mansyon. Hindi ko kasi nakita si Manang Miding. Nandoon pa sa lugar na pinanggalingan natin. Bukas pa uuwi yun dito. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Jeffrey, tawag ko sa pangalan niya at lumingon naman siya sa akin. Pwede ba akong pupunta kina Daddy at Mommy? Namimiss ko na kasi sila. Mamaya pupunta tayo sa kanila. Gusto ko rin bisitahin ang ama ng asawa ko. Gising itong sabi na parang may ibang ibig sabihin sa sinabi niya. Nasaan na palang cellphone ko? Tanong ko. Bibilhan na lang kita ng bago dahil ipinatapon ko na sa ilog ang cellphone mo. Agad itong sagot sa akin. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Iniskunturan sa kanya. Ngumisi lang ito. Pahinga muna tayo pagkatapos ay pupunta tayo sa mall para makabili na tayo ng cellphone mo. Saka tayo didiretso sa mga parents mo. Turan niya sa akin at umakyat na sa itaas. Pumanik na rin ako at nagtungo sa kwarto ko. Malinis pa rin ito at nasa maayos pa rin ang mga gamit ko. Kaya na makapasok ako sa loob ay tuwang-tuwa ako nagpagulong-gulong sa malambot kong kama. Pagkatapos ay nagtungo ako sa banyo para ibabad ang katawan sa bathtub na puno ng gatas. Namiss ko ang ganitong buhay. Bala ko magpasalon dahil wala na sa ayos sa mga kuko ko. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo na kami ni Jeffrey sa FGM Mall. Sa lukurang bahagi kami dumaan ng mall. Kapag nakakasalubong niya mga empleyado roon ay bumabati ito sa kanya at ang mga kababaihan naman ay nagpapakyut pa. Nainis ako kapag may nagpapakyut sa kanya ng mga babae. Kaya sa inis ko humawa ko sa braso niya habang naglalakad kami patungo sa cellphone area. Nagtaka naman ito sa ginawa ko at bumulong sa akin. Are you jealous? Nakangisi niyang tanong sa akin. Huwag kang assuming. Irap ko naman ngunit hindi ko tinanggal ang kamay ko sa braso niya. Honey, masanay ka ng marami talagang babaeng nagpapakyut sa akin at nagkakagusto dahil bukod sa mayaman ng asawa mo ay ubod pa ng gwapo't macho. Papuri pa nito sa sariling sabi sa akin at yun naman talagang totoo. Inirapan ko lang siya. Pagkatapos natin bumili ng cellphone, may bibilin ka pa ba? Tanong ko. Wala na. Ikaw, gusto mo ba mag-shopping ng bagong labas na bag ngayon? Tanong nito sa akin. Hindi, gusto ko sana magpasalon. Look at my nails, oh. Naninilaw na. Hindi na ako nakapagpalinis ng kamay dahil kinulong mo ako sa maliit na bahay na iyon. Saad ko sa kanya. Okay, after natin bumili ng alahas, dadaan tayo sa spa para makapag-relax ka rin. Magpamassage ka at magpa-facial na rin. Seryoso nitong sabi. Talaga? Sige, pero bakit ka bibili ng alahas? Para kanino yun? Nagtataka kong tanong. Para sa mga kambal at para na rin kay Sheena. Walang emosyon niyang sagot sa akin. Natigilan ako sa sinabi niya.
Nang dumating kami sa shop ng cellphone ay wala akong ganang pumili ng cellphone. Binilhan niya ako ng latest iPhone na cellphone ngunit wala na ako sa aking sarili dahil sa nasasaktan ako. Nang malaman ko na bibilhan niya ng jewelry ang babaeng iyon at ang anak nila. Sana hindi nila ako nagtanong nang sa ganoon na hindi ako nasaktan. Nainis ako sa aking sarili dahil bakit ganito ang nararamdaman ko para kay Jeffrey. Gusto ko sa akin na ang atensyon niya pero hindi ko na mabago ang kapalaran ko dahil may anak na ito sa iba at sa babaeng minahal pa ng pinsan ko. Pagkatapos namin bumili ng cellphone ay nagtungo na kami sa jewelry shop sa loob ng FGM Mall at pagmamayari din ni Jeffrey ang jewelry shop na iyon. Nakasimangot lang ako nang pumasok kami sa jewelry shop. Pumili siya ng 2 bracelet at binigyan ng instruction ng designer niya sa design na gusto niya para sa mga bata at isang white gold na kwintas at may pendant na diamond na para naman kay Sheena. Narinig ko pang sinabi niya sa designer niya na lagyan ng pangalan ng bracelet. Liana at Leah Shin ang pagkakarinig ko. Pagkatapos ay pumili pa ito ng isang kwintas na pambata na panlalaki at sinabi niya rin sa designer na ang pendant na ilagay ay Fabian at ito ang anak ni Liam at Sheena. Pero ang pagkakalam ko ay nasa Amerika ang bata dahil pinadala ito ni Liam nung malaman niya na may relasyon ang ina nito kay Jeffrey. Honey, pumili ka dito para maisabay ko na sa pagbayad at pagpadesign niyo. Malambing niya utol sa akin. Huwag na, di naman ako mahilig sa alahas. Tanggi ko sa kanya. Are you sure? Yes. Bilisan mo na para makapagpaspan na tayo. Pupunta pa tayo kina Mom at Daddy. Pahirap konturan sa kanya. Miss, dadaanan ko na lang ito next week. Kaya siguraduhin mo na next week ay nakaready na ito. Anya sa designer. Okay po sir. Sagot naman ng designer sa asawa ko. Siguraduhin mong walang katulad ng mga yan ha. Dahil special sa akin ang pagbibigyan ko niyan. Bilin pa niya sa designer niya. Opo sir, I will make it special. Sagot naman ng babae. Napahirap na lang ako tumismid. Okay, tawagan mo na lang personal secretary ko para masettle niya ang bayad. Bilin pa niya at tumango naman ng designer. Pagkatapos namin sa jewelry shop ay nagtungo naman kami sa spa. Nagpa-massage din siya at nagpa-facial, foot spa at hand spa. Ganon din ang ginawa ko. Bago pa yun ay nagbabad muna kami sa jacuzzi. Pero iba ang room niya. Sa panlalaki siya at ako naman ay sa pambabae. Nag-steam bath rin ako bago nagpa-massage. Pagkatapos ng massage ay foot spa naman ang sumunod na pinagawa ko kasama na doon ang manicure and pedicure. Nagpa-hot oil na rin ako ng buhok. Pagkatapos ay nagpa-facial din ako. Gumana ang pakiramdam ko at na-relax ang katawan ko. Ilang oras din kaming nanatili sa spa ni Jeffrey. Honey, gusto mo magpaglagay ako ng spa sa mansyon para hindi mo na kailangan pumunta pa rito o lumabas ng bahay? Mag-hire rin ako ng tauhan para taga-facial mo. Tapos, iba rin yung maglilinis ng kuko mo. Saka mag-hire din ako ng taga-massage. Seryosong sabi ni Jeffrey habang palabas na kami sa spa. Huwag na Jeffrey, magsasayang ka lang ng pera. Pwede naman akong pumunta dito kapag gusto ko magpa-spa. Saka, kapag wala kay pwede naman si Crystal ang kasama ko. Walang gana akong sagot sa kanya. Okay, ang sa akin lang naman ay para hindi mo na kailangan lumabas sa mansyon. Gusto ko kasi pagdating ko'y makikita kita agad. Ngiti niyang sabi sa akin. Hoy, kala mo na may totoo. Sarcastic akong wika sa kanya. Lalo itong ngumiti. May sasabihin pa sana ito nang may tumawag sa cellphone niya at agad niya namang sinagot ang tumawag sa kanya. Oh, Mr. Baltasar, napatawag ka? Tanong niya sa kabilang linya. Hindi ko naman marinig ang sinabi ng kausap niya sa kabilang linya dahil hindi naman yun naka-loudspeak. Okay, that's good. Siguraduhin mo na walang matitira kahit na isang barya. Gusto ko magdusa siya at gusto ko makita siyang nagmamakaawa sa akin. Sa sunod na araw, tawagin mo lahat ng board member ng company. Mahaba pa nitong bilin sa kung sino man ang tumawag sa kanya at tumingin pa siya sa akin at ngumisi ng makahulugan. Pagkatapos niya makapag-usap, sa cellphone ay niyaya niya na akong lumabas ng mall para pumunta sa bahay nila Mommy at Daddy. Jeffrey's POV. Pagkatapos namin magpaspa ni Krisa ay tumawag sa akin ng personal assistant ko na si Benjor Baldassar. Bukod sa personal assistant ko ito ay isa ko rin itong private attorney. Ito ang nakakaalam ng lahat kong plano, pati ang paghihiganti ko sa ama ni Krisa na siyang dahilan ng pagkamatay ng daddy ko. Nagtatrabaho na ito kay Lolo noong nabubuhay pa ang lolo ko. Matagal na rin ito nagtatrabaho sa aking kumpanya.
Habang naglalakad kami ni Krisa sa mall ay tumawag si Mr. Baltasar. Sinabi nito na nailipat niya na sa pangalan ko ang Miracle Corporation. Ako na ang may karapatang humawak ng kumpanyang iyon. At lingid sa kaalaman ni Mr. Herman ay inuunti-unti kong ibinebenta ang mga shares niya sa mga gutom na lobo sa loob ng kumpanya. At magugulat na lang siya na wala na siya kahit ni isang singko na makukuha sa kumpanya na pinaghirapan ni Daddy. Gusto ko makita kung paano siyang maghirap at sisiguraduhin ko na lahat ng ari-arian nito ay mawawala lahat sa kanya. Gagawin kong miserable ang buhay niya. Sisirain ko ang buhay na nag-iisa niyang anak. Sisiguraduhin kong mapapaibig ko sa Krisa at iiwan ito na walang matitira sa kanila nang sa ganoon ay makaganti na ako sa ama niya. Pagkatapos namin mag-usap ni Mr. Baltasar ay niyaya ko na si Krisa na lumabas sa mall para pumunta sa mga magulang nito. Ngunit isang tawag ulit ang natanggap ko mula sa daddy ni Krisa. Nasa parking lot na kami sa likuran ng mall nang tumawag ito. Sinugot ko muna ang tawag nito bago pumasok sa kotse. Si Krisa naman ay sumandal sa harap ng kotse ko nang malaman na may kausap ako sa cellphone. "Hello, Dad. Napatawag po kayo." Tanong ko sa ama ni Krisa sa kabilang linya. "Kasama mo ba si Krisa ngayon, iyo?" Garalgal na tanong dito sa kabilang linya. "Yes, Dad. May problema po ba?" Nakakulot ang noo ko na parang problema sa boses pa lang nito. "Sa'yo na ako tumawag dahil hindi ko matawagan ang cellphone ni Krisa." Anya sa kabilang linya. Nawala po kasi ang cellphone niya, Dad. Kaya andito nga po kami sa mall dahil binilahan ko siya ng bagong cellphone. Actually, papunta po sana kami dyan ngayon. Saad ko sa kabilang linya. "Iyo." Humagulhol ito sa kabilang linya. Nagtaka ako kung bakit ito umiiyak. "May problema ba, Dad?" Nagtataka kong tanong sa kanya at tumingin ako kay Krisa. Sabay niya si Tono kung pwede makausap ang daddy niya. Sinanyasan ko naman ito na saglit lang. "Iyo, nandito ako sa punerarya. Patay na ang mommy Agnes niyo." Pagkasabi niyang iyon ay tumingin ako kay Krisa na naghihintay na makausap ang daddy niya. Hindi nito alam ang nangyari sa kanyang ina. "Ano nangyari, Dad?" Mahina akong tanong. "Aksidentang minamaneho niyang sasakyan. Pupunta dapat siya sa kaibigan niya nang biglang nakasalpukan niya isang truck na nag-overtake sa kabilang linya. Durog na durog ang sasakyan ng mommy niyo." Hagulhol na sabi ni Daddy sa akin. Hindi ako makapaniwala sa biglang pagpanaw ni mommy at kahit galit ako sa pamilya ng asawa ko, ay may awa din akong naramdaman sa ama ni Krisa. "Saan kayong punerarya, Dad?" Nang sabihin nito kung saan nandoon ang labi ng asawa ay pinatay ko ng cellphone at binuksan ng sakyan. "Sumakay ka na." Nagmamadali kong utos kay Krisa na walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang ina. "Ano daw sabi ni Daddy? Bakit tumawag siya sa'yo? Kamusta na daw sila ni mommy?" Sunod-sunod na tanong ng aking asawa bago sumakay sa front seat. Pumasto naman ako sa driver's seat at agad na pinaandar ang sakyan. Hindi ko sinagot ang tanong niya dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Oo, gusto ko maghirap ang kanyang ama pero hindi sa paraan na may mawala sa buhay niya. O sadyang mabait lang sa akin ang tadhana at pinaramdam nito sa kanya kung paano ang mawala ng minamahal sa buhay. Dahil kung hindi lang sana sa kasakaman niya, ay hindi sana maglalasing ang daddy at hindi sana ito may stress. Dapat buhay pa ito kaya mula nang mamatay ang daddy ay naghanap ang mama ko ng bagong karelasyon at ito ay ang papa ng kapatid kong si Sheena. Hindi ako lumaki na buong pamilya. Ang lolo at lola lang ang nakasama ko buong buhay ko. Hanggang sa nakapagtapos ako at pinahanap ko ang kapatid ko sa ina at natagpuan ko ito. Ito lang ang pamilya ko at si Lola Samantha. Silang dalawa lang ang mahalaga sa buhay ko kaya walang pwedeng manakit sa dalawang taong mahalaga sa buhay ko dahil sila na lang ang meron ako. "Jeffrey, bakit hindi mo ko sinasagot? Ba't hindi mo sinasagot ang tanong ko? Ano sabi ni Daddy?" Tanong ulit ni Krisa sa akin. Inihinto ko sa sasakyan sa tabi ng kalsada at tumarap sa kanya. "Oh, bakit tayo huminto?" Nagtataka niyang tanong. "Huwag ka sanang mabibigla, Krisa, pero may sasabihin ako sa'yo." Paninimula ko sabi sa asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na patay na ang mommy niya. "Ano yun? Sabihin mo na, dami mo pang pasikot-sikot." Masungit pa nitong sabi sa akin. "Patay na ang mommy mo." Mahinahon ko sabi.
Napaawang ang mga labi nito na hindi makapaniwala sa sinabi ko saka tumawa ito ng bahagya. Sa dami na pwede mong ibiro sa akin yan pa talaga. Natatawa nitong sabi sa akin. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Krisa. Nasa De Jesus funeral ang mami mo ngayon at doon tayo pupunta. Seryoso ko sabi sa kanya. Napapailing ito at nagbabadya ang mga luha sa kanyang mga mata na papatak. No! No! Hindi yan totoo! Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang! Garalgal nitong boss na umiling-iling at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ako nagbibiro, Krisa. Naaksidente ang mama mo kanina habang papunta siya sa kaibigan niya. Mahinahon kong sabi sa kanya. No! Sigaw niya tumagulhol ng iyak. Hindi ko maintindihan pero nasasaktan ako na makita siyang umiiyak. Mommy! Hindi totoo yan. Panaginip lang to, di ba, Jeffrey? Umiiyak nitong tanong sa akin pero nang hindi ako sumagot ay lalo itong humagulhol. Mommy! Hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Iyak ng asawa ko. Hindi ko na matiis ang nakikita ko at agad ko itong niyakap at lalo pa siyang humagulhol sa akin dibdib. Tahan na. Pupuntahan na natin ang mommy mo. Pag-aalo ko sa kanya at hinagod-hagod ang kanyang likod. Hindi pa ako nakakapag-sorry kay mommy. Bakit si mommy pa? Bakit? Nagwawala niyang katanungan na hindi ko naman masagot. Honey, tama na. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan ka ng mommy mo kaya kung ano man ang kasalanan mo sa kanya, sigurado ko na napatawad ka niya. Sabi ko at pinapakalma siya. Kumalas ito sa yakap ko at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Tara na, Jeffrey. Puntahan na natin si mommy. Mahina nitong sabi sa akin. Sinimulan ko ng buhay na makina at pinatakbo ang sakyan. Habang sa biyahe kami, nakatulala ito nakatingin sa bintana ng sasakyan at walang reaksyon ng muka. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating kami sa funeral. Naabutan pa namin na may nag-aayos ng burol para sa mommy niya. Pagbaba namin ng sasakyan ay nandoon ang daddy niya na naghihintay sa amin. Tulala din ito at mugto ang mga mata. Agad na yumakap si Krisa sa ama nang makita niya ito. Daddy, anong nangyari kay mommy? Umiiyak na tanong ni Krisa sa ama habang nakayakap. Hinagod naman ng ama nito ang likod niya. Iya, wala na ang mommy mo. Tipid na sagot ng ama ni Krisa sa kanya. Lalo silang naiyak na dalawa. Nasaan ang labi ni mommy, Dad? Tanong ko sa ama ni Krisa. Kumalas ito sa pagkakayakap kay Krisa at tumingin sa akin. Mamaya padadali ng mommy niyo rito. Inaayusan pa siya. Lumuluhan itong sagot sa akin. Dapat masaya ako habang nakikitang nahihirapan ito pero awa ang umuusbong sa damdamin ko para sa kanya. Subalit hindi ako dapat na maawa sa isang katulad niya. Pumasok kami sa loob ng chapel kung saan ibuburo lang labi ng mommy ni Krisa. Hindi ako umalis sa tabi ng asawa ko. Walang humpay ang pag-agos ng mga luha nito sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa nakalipas ay dumating na ang labi ni mommy. Nang maayos na ang paglagay ng kabaong sa dapat itong kalagyan ay iyakan ang namayani sa loob ng chapel. Niyakap ni Krisa ang kabaong ng kanyang ina at doon umiyak ng umiyak. Mommy, umisig ka please. Huwag mo akong iwan, Mom. Mommy, I'm sorry. Kahit sampalin mo pa ako na paulit-ulit, basta gumising ka lang, Mom. Iyak ni Krisa habang yakap-yakap ang kabaong ng ina. Hindi ako umalis sa kanyang tabi at hinagod-hagod ko ang kanyang likuran. Habang ang daddy niya ay umahagulol din sa pag-iyak. Maya-maya ay dumating ang kapatid dito na si Mr. Manolo, ang ama ni Liam na pinsan ni Krisa na asawa ng kapatid kong si Sheena. Agad pinuntahan ni Tito Manolo ang kanyang kapatid at hinagod-hagod ang likuran ni daddy, kasama ang asawa nito, si Mrs. Helena Alvarez. Han, magpahinga ka muna. Mahinahon ko sabi kay Krisa habang nakayakap sa kabaong ng ina. Tumuwid naman ito ng tayo at pinunasan ng mga luha. Mugto ang mga mata nito na humarap sa akin.
Hindi ko maintindihan pero nasasaktan ako sa nakikita ko. Naawa ako sa kanya dahil ganito rin ang nararamdaman ko noon nung bata pa ako nang mamatay ang daddy. Sumunod na nawala sa akin ay ang mama ko. Maswerte lang si Krisa dahil matagal niyang nakapiling ang mga magulang niya. Inalalayan ko siyang muupo sa mahabang upuan. Nakasanda lang ito sa balikat ko na parang nangihina. Alam kong pagod ito sa kakaiyak. Jeffrey, tawag nito sa pangalan ko. Yes, hon? Pwede bang dito ka lang muna sa tabi ko? Malambing niyang pakiusap sa akin. Of course, hon. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Sagot ko sa kanya at hinalikan ang gilid ng ulo niya. Salamat. Tipid nitong tugon. Gusto mo umuwi muna tayo sa mansyon? Mamaya na tayo babalik para makapagpahinga ka. Tanong ko sa kanya. Ayoko. Gusto ko dito lang ako sa tabi ni Mommy. Sabi niya at nagbabadya na namang umiyak. Sige, hon. Huwag kang panghinaan ng loob, hon. Isipin mo nandyan pa ang daddy mo. Mabuti pa siguro ay yayain muna natin si daddy na umuwi muna. Wala pa yata siyang pahinga. Wika ko sa aking asawa.